Opo, Your Honor. Ginoong Dayan, sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora de Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababase sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang sabihin na ang pagmamahal na ito ay maituturing na pag-ibig? Yes, Your Honor. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag? Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito'y dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Ginoong Dayan, ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora de Lima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 1 na lang. Opo, Your Honor. Subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 5, masasabi mo ba na wagas, tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo? Sagot ko. Wagas din po, sir. Nararamdaman ko rin po. At dahil sa damdamin na yan ni Secretary de Lima at iyong damdamin din ay hindi mo maaring ipagkanulo si Secretary de Lima sa pagsasabi ng hindi katotohanan sa pagdinig na ito. Alang-alang po sa batas, sir. Pwede ko siyang ipagkanuno. Alang-alang po sa katotohanan. Kaya mo siyang ipagkanulo. Opo. Iyan ba ay dahil lamang sa hindi niya pagsagot sa iyong sa text ng iyong anak? Hindi po. Iyan ba ay dahil lamang na hindi kanya binigyan ng financial assistance nung ikaw ay humihingi ng financial assistance sa kanya? Your Honor, you have 1 minute more. Sa aking narinig sa iyo, Ginoong Dayan, na ikaw ay inuutusan lamang ni Senadora de Lima na makipagkita kay Kerwin Espinosa. Tama ba yung pagdinig ko? Opo, Your Honor. Ito ba ay ang iyong paglahad ay binibigyan mo kami ng isang paniniwala na sa primero ay hindi mo kilala si Kerwin Espinosa? Opo, Your Honor. At ibig mo bang maniwala kami na nagtatagpo lamang kayo ni Kerwin dahil sa utos ni Secretary de Lima at siya ang may koneksyon na kung bakit nalalaman niya na kailangang magtagpo kayo ni Kerwin Espinosa? Yes, Your Honor. Ginoong Dayan, sa iyo bang pag-aakala ay naging tapat sa inyong pagmamahalan si Senadora de Lima? Nung una po. Nung una. Opo, Your Honor. At ang pagsampal mo ba kay Secretary de Lima nung nalaman mo na siya ay may kaugnayan sa isang nagngangalan na Warren Cristobal ay isang pagpapakita ng pagselos dahil sa iyong wagas at dalisay na pagmamahal?
Nagawa ko po yun, sir, dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya totoo at makatarungan at tapat ang iyong pagmamahal sa kanya. Opo, Your Honor. Kaya kahit na alam mo na ang pakikipagkita kay Kerwin Espinosa ay isang delikadong bagay, ay ginawa mo dahil sa pagmamahal na yan. Hindi ko naman po alam na delikadong makipagkita kay Kerwin. Nung huli na hindi mo rin alam na si Kerwin ay isang tao na may kaugnayan sa negosyong droga. Hindi po, sir. Hindi mo man lang tinanong si Mamo Hindi na po, sir. kung ano ang pagkatao ni Kerwin? Hindi po. Hindi ka man lang nagkaroon ng idea na kung sino at ano si Kerwin. Hindi po, sir, kasi inuutosan lang po ako, sumusunod lang po ako sa utos ni ma'am. At dahil sa pag-ibig o pagmamahal na yan, at dahil sa tiwala mo kay Senadora de Lima, ay kahit anong iutos niya sa iyo, ay iyong gagawin. Opo, Your Honor. Ronnie, punta tayo dito kay Kerwin. Ang sabi mo dito, nagkita kayo ni Kerwin ng mga 5 beses, tama ba yun? Opo, Your Honor. Kailan yung unang beses, saan kayo nagkita? Sa Mall of Asia po. Pwedeng ikwento mo sa amin kung paano kayo nagkita? Nung pinapunta po ako ni Madam sa Mall of Asia, punta ka doon, may imimit kang tao sa Mall of Asia. Sabi po ni Ma'am sa parking building A. Doon po ako, unang inakyat ko po sa, Wala siyang binigay na numero o taong hahanapin mo doon? wala po, sabi niya, ikaw ang kukontakin niya, sabi niya. Oh. Ngayon, Nung, pumunta ka doon. opo sir, O tapos ano nangyari sumunod? Kung meron man. may binigay po sa akin si Kerwin nung nagkita na po kami. Na, Hindi nga, kwento mo sa amin, nandun ka sa parking area, anong palapag yan? 5th floor po. Nasa 5th floor ka. Opo. Anong dala mong sasakyan kung meron? Fortuner po. Oh. Pagkatapos, pumarada ka doon. Ano nangyari na? Pagparada ko po doon, may dumating na van na puti, tapos binuksan niya yung pinto, binuksan ko, ay binta yung sliding po kasi yung sakyan niya sir sa gilid. Binuksan ko po yung sa bintana ng Fortuner, nakita ko na po siya, nakilala ko po siya na siya si Kerwin. Ano nakita mo? Yung tao, yung si Kerwin po. Oh, pagkatapos, anong sumunod na nangyari? May inabot siya po sa akin na paper bag. Gaano kalaki? Maliit din lang po, mga ganun lang ho, ang ano. Oh. Meron ba tayong sample dyan? Anong ginawa mo doon sa paper bag? Inabot niya po sa akin, kinuha ko po, inilagay ko po sa harap ng, Wala kayong usapan o yung sabi niya po, ito na yung para kay ma'am. Mga ganyan po, mga ganyan po sir. Hawakan pa. Tignan mo mabuti kung ganyan nga. Dahil ang layo naman. So, ibigay mo ito kay ma'am. Hanggang doon lang ang kwentuhan nyo. Opo sir, Anong sumunod na ginawa mo nung nakuha mo na yun? kinuha ko yung bag sir, inilagay ko sa harap ng upuan ng passenger side sa harap, umalis na rin po ako. Ano yung supot? Ganyan ba? O mas malaki, mas maliit? Ganito lang po, kalaki sir. Buka mo. Ganito lang. Okay. So, anong sumunod na ginawa mo? Hindi ko naman po siya sinilip kung ano ang laman niya, pero sinalat ko siyang ganon. Oo. Kaya nga. Tapos anong ginawa mo? Umuwi ka na? O namasyal ka? O ano? Umuwi na po ako sa opisina, sir. Tapos, anong ginawa mo doon sa supot? Iniwan ko lang po doon sa sasakyan, tapos umakyat ako sa office ni ma'am. Anong balita? Sabi niya, okay na po ma'am. Sa bahay ko na lang po ibinigay yung yung supot na yon. Sinasabi mo sa amin na iniwan mo sa kotse, pero pagdating nyo sa bahay, anong bahay ito? Saan bahay ito? Sa Parañaque po. Anong ginawa mo doon? Kwento mo sa amin para maliwanag kasi mahirap yung hindi mo ikwento. Pagdating doon sa bahay,
Pagdating ko po sa galing doon sa Moyolo Bisha, nagtuloy po ako sa office sa DOJ. Tapos nag-report po ako na nandun na yung pong pinapakuha niyo ma'am, nasa sasakyan po. Iniwan ko doon. Oo. Okay, sabi niya. Mm. Tapos pag uwi na namin sa bahay, gabi na po yun, nang ibinaba na namin yung mga gamit niya, ako na po mismong kumuha doon sa bag para ibaba din. Tapos, ma'am, ito na yung bag na pinakuha niyo po kanina sa akin nung hapon. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? Medyo signal number 1 na lang po, sir. Ano ibig sabihin ng signal number 1 Medyo na lang? mahina-hina na po. Mahina-hina na. Yes, sir. Bawasan lang natin. Yan ang let's observe proper decorum, please. Para lang makita ko yung scale. Ano ba ang pinakamataas na signal na inabot nyo? Ay, Hindi talaga. Dahil sinasabi mo signal number 1 na lang. Hindi ko malaman kung saan. So ano yung pinaka sukdulan o pinakamataas na signal na inabot nyo? umabot din po siguro na hanggang mga signal number 5, sir. Signal number 5. Opo, Your Honor. Ginoong Dayan, sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora de Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababase sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang sabihin na ang pagmamahal na ito ay maituturing na pag-ibig? Yes, Your Honor. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag? Order. Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito'y dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Ginoong Dayan, ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora de Lima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 1 na lang. Opo, Your Honor. Subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 5, masasabi mo ba na wagas, tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo? Nasagot po. Wagas din po, sir. Nararamdaman ko rin po. At dahil sa damdamin na yan ni Secretary de Lima at iyong damdamin din ay hindi mo maaring ipagkanulo si Secretary de Lima sa pagsasabi ng hindi katotohanan sa pagdinig na ito. Alang-alang po sa batas, sir. Pwede ko siyang ipagkanuno. Alang-alang po sa katotohanan. Kaya mo siyang ipagkanulo. Opo. Iyan ba ay dahil lamang sa hindi niya pagsagot sa iyong sa text ng iyong anak? Hindi po. Iyan ba ay dahil lamang na hindi kanya binigyan ng financial assistance noong ikaw ay humihingi ng financial assistance sa kanya? Your Ay, Honor, hindi. you have 1 minute more. Sa aking narinig sa iyo, Ginoong Dayan, na ikaw ay inuutusan lamang ni Senadora de Lima na makipagkita kay Kerwin Espinosa. Tama ba yung pagdinig ko? Opo, Your Honor. Ito ba ay ang iyong paglahad ay binibigyan mo kami ng isang paniniwala na sa primero ay hindi mo kilala
si Kerwin Espinosa? Opo, Your Honor. At ibig mo bang maniwala kami na nagtatagpo lamang kayo ni Kerwin dahil sa utos ni Secretary de Lima at siya ang may koneksyon na kung bakit nalalaman niya na kailangang magtagpo kayo ni Kerwin Espinosa? Yes, Your Honor. Ginoong Dayan, sa iyo bang pag-aakala ay naging